Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Saan man po kayo naroon sa mundo, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod, sa pagbubukas ng isa na namang aklat ng buhay. Isang kwentong susubok sa ating mga puso at sa ating pananaw sa pag-ibig. Sinasabi nila na ang tunay na ganda ay hindi sa panlabas na anyo matatagpuan, kundi sa busilak na kalooban. Ngunit paano kung ang mundong iyong ginagalawan ay tila bulag sa iyong kabutihan at ang tanging nakikita ay ang husga ng mga mata? Paano ka aahon kung ang bawat araw ay isang paalala ng iyong kakulangan? Alina't pakinggan natin ang kwento ni Laya sa unang kabanata na pinamagatang ang alikabok na bituin. Lagabog ang tunog ng nabasag na pinggan sa sahig ng semento ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Agad nananlamig ang mga kamay ni Laya at ang kaninang inaantok pa niyang diwa ay biglang nagising sa takot. Peste kang bata ka, wala ka nang ginawang tama. Ang sigaw na yon ay tila kulob na umalingaw sa maliit na kusina. Si Aing Marka, ang kanyang inahan, ay nakatayo sa may pinto, nanlilisik ang mga mata, at nakapamewang na tila handang manakmal anumang oras. Alam mo ba kung magkano ang isang pinggan na yo, ha? Sa kapabayaan mo, mababawasan na naman ang pagkain sa hapag na to. Pasensya na po, inay. Hindi ko po sinasadya. Madulas po sa kamay ko, nanginginig na sabi ni Laya, habang mabilis na pinupulot ang bawat bubog sa sahig. Isang maliit na hiwa ang gumuhit sa kanyang daliri, ngunit hindi niya iyon ininda. Mas masakit ang mga salitang tumatagos sa kanyang puso ay sasahap din ng sugat. 20 anyos na si Laya sa mundong ito, ngunit pakiramdam niya, habang buhay na siyang nabubuhay sa ilalim ng anino ng pamilyang Vergara. Simula nang ampunin siya, hindi niya naramdaman na isa siyang tunay na kapamilya. Isa siyang katulong na walang sweldo, isang alipin sa sariling tahanan. Ang bawat araw ay pareho. Gising bago pa sumikat ang araw, maghanda ng almusal, maglinis ng bahay, at tiisin ang walang katapusang panlalait dahil sa kanyang itsura. Pekekang. Iyan ang tawag sa kanya ng mga kapitbahay. Isang mukhang malayo sa pamantayan ng kagandahan na lalong pinatitingkad ng mga lumang damit at ng walang buhay niyang mga mata. Matapos linisin ang kusina, inutusan siya ni Aling Marta na mamalengke. Para kay Laya, ang utos na ito ay isang maliit na kalayaan, isang pagkakataon na makahinga ng sariwang hangin mula sa dalampasigan ng baryo Sinagtala, malayo sa nakakasakal na kapaligiran ng bahay. Habang naglalakad, dala ang bayong. Yumuko siya para iwasan ang mga mapanuring tingin ng mga tao. Nasanay na siyang maging invisible na pagmasdan ng kanyang mga paa sa halip na ang daan. Ngunit sa araw na yon, may isang bagay na pumilit sa kanya na mag-angat ng tingin. Doon sa may dalampasigan, abala sa pag-aayos ng lambat ang isang grupo ng mga mangingisda, at sa gitna nila, naroon si Dante Ramos. Si Dante, ang iisang sinag ng pag-asa sa madilim niyang mundo. Matangkad ito at matitpuno ang katawan na hinubog ng araw at ng dagat. Ngunit hindi ang pisikal na anyo nito ang dahilan kung bakit tumitibok ng kakaiba ang puso ni Laya. Si Dante lang ang bukod, anging tao, sa baryo Sinagtala na hindi siya tinatawag na Bekekang. Para kay Dante, siya ay si Laya. Angat ito ng tingin mula sa ginagawa at nagtama ang kanilang mga mata. Sa halip na umiwas, isang maliit
at magiliw ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dante. Isang simpleng ngiti lang iyon. Ngunit para kay Laya, iyon ay sapat na para mabura ang lahat ng sakit na naramdaman niya kaninang umaga. Naramdaman niya ang inid ng kanyang mga pisngi at mabilis siyang yumuko ulit. Ngunit hindi na niya mapigilan ang munting ngiti na gumuhit din sa kanyang labi. Ang sandaling iyon ng kaligayahan ay agad ding binawi nang marinig niya ang isang matinis na boses. Moy, bikay kang, anong tinitingin? Tingin mo sa boyfriend ko. Napatigil si Laya. Papalapit sa kanya si Corina Salazar, ang pinakamagandang dilag sa baryo, at ang tasintahan ni Dante. Nakapamewang ito kasama ang dalawa pa niyang kaibigan, at bakas sa mukha nito ang purong pagkamuhi. Wala. Papunta na akong palengke, mahinang sagot ni Laya. Wala. Huwag mo akong gawing tanga, sabi ni Corina sabay tulak sa balikat ni Laya. Akala mo ba, hindi ko napapansin? Palagi kang sumusulyap kay Dante. Sa itsura mong yan, nangangarap ka pa. Mamulot ka na lang ng basura, sa dalampasigan, baka sakaling may pakinabang ka pa. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Corina. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan, ang iba'y natatawa. Walang sinumang pumigil kay Corina. Walang sinumang kumampi sa kanya. Hinigpitan ni Laya ang hawak sa bayong at mabilis na naglakad palayo. Dala ang bigat ng isa na namang pangungutya. Habang papatawid, lumingon siya at nakita niyang nilapitan ni Corina si Dante at masuyong kumapit sa braso nito. Hindi nang ngumingiti si Dante. Gabi. Matapos ang isa na namang nakakapagod na araw ng paninilbihan, uniga si Laya sa kanyang maliit at manipis na banig sa bodega na nagsisilbing kwarto niya. Dito sa dilin, malaya siyang umiyak nang walang nakakakita. Tumungaw siya sa maliit na bintana, pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. Sila ang kanyang mga karamay. Naisip niya, ang bawat bituin ay maganda at nagniningning. Siguro isa rin siyang bituin, ngunit isang bituin na natabunan ng makapal na alikabok ng kapangitan at kamalasan. Isang bituin na walang sinumang magnanais na pagmasdan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa kanyang isipan, nakita niya muli ang ngiti ni Dante. Iyon na lang ang tangi niyang pinanghahawakan, isang maliit na asa na balang araw, may isang taong makakakita sa liwanag sa kabila ng alikabok na bumabalot sa kanya. Hindi niya alam, sa labas ng bahay, sa ilalim ng isang puno ng niyog, ang asang iyon ay unti nang pinapatay. Narinig niya ang boses ni Corina, galit at nagbabanta. Nakita ko kayo kanina. Dante, nginitian mo na naman siya. Ano ba ang nakikita mo sa babaeng yon? Corina, tumigil ka na. Ngiti lang yon. Wala lang yon. Sagot ni Dante, bakas sa boses ang pagod. Wala lang. Para sa iyo, wala lang. Pero para sa kanya, asa na yon. Ayokong makita kang malapit sa kanya. Naiintindihan mo. Katahimikan, at pagkatapos, ang mga salitang dumulog sa anumang natitirang asa sa gabi ni Laya. Pakinggan mo ako. Dante, mariing sabi ni Corina, ang bawat salita ay tila isang patalin. Kung makikita ko pa ulit, nangingitian mo ang halimaw na yon. Tapos na tayo. Walang narinig na sagot si Laya. Isang mahaba at mabigat na katahimikan lamang ang sumunod. At sa katahimikang iyon, alam na niya ang sagot. Si Dante, ang kanyang iisang sinag, ay yumukod na naman sa dilin. Ang gabi ng pista ng sinagtala
ay palaging may dalang kakaibang mahika. Ang buong baryo ay nagbabago ng anyo. Ang mga simpleng kalsada ay napupuno ng mga makukulay na banderitas. Ang hangin ay pinabango ng amoy ng iniihaw na mais at barbecue at dinadala ang masasayang tugtugin at halakhakan ng mga tao. Para sa marami, ito ay isang gabi ng kasayahan, ngunit para kay Laya, ito ay isang gabi ng pangarap. Sa loob ng kanyang maliit na silid, maingat niyang isinuot ang pinakamaganda niyang damit, isang luma at kupas na bestidang kulay, asul, na may maliliit na bulaklak. Ilang taon na rin ito, sa kanya, bigay pa ng isang malayong tiyahin, bago ito pumanaw. Ito ang nag-iisang damit niya, na hindi mukhang basahan. Habang tinitingnan ng sarili sa isang basag na salamin, hinaplos niya ang tela. Kahit luma, para sa kanya sa gabing ito, sapat na ito para makaramdam siyang bahagi ng mundo sa labas. Ang mga salita ni Corina, kagabi, ay umuukil-kil pa rin sa kanyang isitan, ngunit pinilit niyang imaksiyon. Pakasakali, bulong niya sa sarili, makasakali sa gitna ng maraming tao, sa ilalim ng mga ilaw ng piska, makita niya ako, hindi bilang si Bekekang, kundi bilang si Laya. Aglay ang munting asang iyon. Lumabas siya ng bahay. Hindi siya pinansin ni na Aling Martha, na abala, sa pakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Mas mabuti na yon. Dahan siyang naglakad patungo sa plaza, kung saan ang kasiyahan ay mas maingay at mas masigla. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat hakbang, isang halo ng kaba at pananabik. Ngunit pagtapak niya sa gilid ng plaza, ang lahat ng mainit na pakiramdam na iyon ay biglang nanlamig. Ayan na pala ang bituin ng gabi. Isang pamilyar na boses ang uyam. Hinarang siya ni Corina at ng kanyang mga alipores. Nakataas ang kilay ni Corina. Sinusuri si Laya mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Wow! Ayos ka pa talaga, ha? Akala mo ba may asa kang mapansin sa suot mong yan, nabasahan, nagtawanan ang mga kasama nito. Yumuko na lamang si Laya at sinubukang lampasan sila. Dadaan lang ako, sabi niya sa mahinang boses. Ngunit hinarangan ni Corina ang kanyang daan. Saan ka pupunta? Sa entablado. Kakanta ka ba para sa amin? Bekekang. O, baka naman, sa sayaw. Lalong lumakas ang tawanan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng magtinginan. Ang iba'y nagbubulungan. Ang iba'y hayagang nakangisi. Pakiramdam ni Laya ay unti siyang nilalamon ng lupa sa hiya. Gusto na niyang tumakbo, magtago, ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Hayaan mo na siya, Corina, sabi ng isa sa mga kaibigan nito. Ngunit may ngiti sa labi. Tingnan mo, naahawa na ako. Baka bumiyak yan. Hayaan, ngumisi si Corina. Isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Magsisimula pa lang ang saya. Sa isang iglap, habang papalapit si Laya sa gilid ng entablado kung saan mas maraming tao sinadyang itinapilok ni Corina ang sarili at itinulak ng malakas si Laya. Nawala ng balansa si Laya. Ang kanyang mga kamay ay iwinasiwas sa hangin. Sinusubukang kumapit sa kahit ano, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na plakba ang narinig. Pumagsak siya hindi sa tuyong lupa, kundi sa isang malaking putik na naipon mula sa natapong tubig sa gilid ng kalsada. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang malakas na hagik-gikan ang pumuno sa buong plaza. Ang tawanan ay tila isang alon na paulit. Ulit siyang hinahampas. Ang malamig at malagkit na putik ay dumikit sa kanyang damit, sa kanyang buhok, sa kanyang mukha.
Ang kanyang pinakamagandang bestida, ang simbolo ng kanyang munting pangarap ngayong gabi, ay wala nang pinagkaiba sa isang basahan. Nanginginig siyang sinubukang bumangon. Ang kanyang mga mata, na lumalabo, dahil sa namumuong luha, ay desperadong naghahanap sa gitna ng nagtatawa ng mga mukha. At doon, nakita niya si Dante. Nakatayo ito, hindi kalayuan, nakatingin sa kanya. Hindi ito tumatawa, ngunit tumala rin itong ginagawa. Ang mukha nito ay blangko, isang maskara ng pagkalito at takot. Sa mga mata ni Laya, isang tahimik na pagsusumamo ang nabuo. Dante, tulungan mo ako. Tila, narinig ng lahat ang kanyang hindi sinasabing dasal. Ang tawanan ay humina, at ang atensyon ng lahat ay napunta kay Dante. Hinihintay kung anong gagawin niya. Lumapit si Corina kay Dante, at parang ahas na pumulupot sa braso nito. Tumingin si Corina kay Dante, isang tingin na puno ng pagbabanta. Huminalang malalim si Dante. Iwas ito ng tingin mula kay Laya at tumingin sa mga taong nakapaligid. At nang magsalita ito, ang bawat salita ay tila isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Laya. Pakiusap, Laya. Sabi niya, ang boses niya ay malakas para marinig ng lahat. Umalis ka na. Lumayo ka sa akin. Nahihiya ako para sa'yo. Nahihiya ako para sa'yo. Ang mga salitang iyon ay umalinaw sa kanyang isipan. Mas malakas pa kaysa sa panibagong bugso ng tawanan mula sa mga tao. Iyon na ang pagsabog, hindi sa entablado, kundi sa loob ng kanyang dibdib. Ang munting bituin ng asa na kanyang iningatan ay tuluyan ng sumabog at naging abo. Hindi na niya alam kung paano siya nakatayo. Ang kanyang mga binti ay kumilos ng kusa. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa plaza. Palayo sa mga mapanghusgang mata. Palayo sa mga halakhak. Palayo sa lalaking dumurog sa kanyang puso. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi, umahalo sa putik na bumabarot sa kanyang mukha. Habang tumatakbo siya sa madilim na eskinita pauwi, narinig niya ang boses ni Corina. Malinaw at matagumpay na nakikipag-usap sa mga kaibigan nito. Nakita niyo ba ang itsura niya kanina? Parang basang sisiw, sabi nito na sinundan ng tawanan. Pero alam niyo, kulang pa yan. Isang malamig at nakakakilabot na tono ang pumalit sa kanyang boses. Kailangan siyang mawala dito. Ang uwi ni Laya ay walang ingay. Pumasok siya sa likod, bahay, at dumiretso sa bodega na nagsisibing kanyang silid. Dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Walang nagtanong kung nasan siya, kung bakit ngayon lang siya umuwi, o kung bakit ang kanyang damit at mukha ay puno ng putik. Para sa pamilyang Vergara, para sa buong baryo Sinagtala, isa siyang anino na kahit mawala ay walang makakapansin. Hindi na siya abala pang magpalit ng damit. Humiga siya sa kanyang manipis na banig, niyakap ang kanyang mga tuhod, at doon sa katahimikan ng dilim, hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat hikbi ay may kasamang alaala, ang tawa ng mga tao, ang mapanuyang mukha ni Corina, at higit sa lahat, ang walang emosyong mga mata, at malalamig na salita ni Dante. Nahihiya ako pa sa'yo. Ang mga salitang iyon ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Bawat ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Pinatay nito ang natitirang liwanag sa kanyang puso. Wala na. Tapos na. Ang baryong ito, ang mga taong ito, ay isang kulungan. At habang buhay siyang magiging bilanggo ng kanyang itsura.
Sa pagod ng katawan at bigat ng kalooban, hindi na malayan ni Laya na dinalaw na siya ng antok, isang antok na tila isang pagtakas sa masakit na katotohanan. Ngunit ang kanyang pagtakas ay hindi nagtagal. Nagising siya sa isang kakaibang init na yumayakap sa kanyang balat. Kasabay nito ay isang amoy ng nasusunog na kahoy na unting pumupuno sa hangin. Napabalikwas siya ng bangon. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Isang kulay kahal na liwanag ang gumagapang sa ilalim ng simang ng pinto ng bodega. Kasabay nito ay ang nakakabinging tunog na naglalagablab na apoy. Sunog. Ang kanyang silid ay nasusunog. Nataranta si Laya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinto at sinubukang buksan ito. Ngunit ang init ng doorknob ay pumaso sa kanyang palad. Napasigaw siya sa sakit. Mula sa labas, narinig niya ang mabilis na pagbagsak ng mga bahagi ng bahay. Nang apoy ay mabilis na kumakalat. Tulong! Tulong! Sigaw niya, ang kanyang boses may nanginginig sa takot. Inay! Itay! Tulong po! Walang sumasagot. Sinubukan niyang sipain ang pinto, ngunit ito'y matibay. Ang usok ay nagsisimula ng pumasok sa silid, mahapdi sa mata, at masakit sa lalamunan. Nagsimula siyang umubo ng malakas. Ang init ay nagiging hindi na matagalan. Tulungan niyo ako. May tao ba diyan? Ang kanyang sigaw ay puno ng desperasyon. Tumingin siya sa maliit na bintana, ngunit ito'y masyadong mataas at makitid para labasan niya. Nakita niya sa labas ang mga anino ng mga taong nagsisilabasan sa kanilang mga bahay, ngunit walang sinumang lumalapit. Walang sinumang sumusubok na tumulong. Pinapanood lang nila ang paglamon ng apoy sa tinitirhan niya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Laya ang isang masakit na katotohanan. Walang tutulong sa kanya. Para sa kanila, ang nasusunog ay hindi isang tahanan na may taong nasa loob, isa lamang itong bodega, at ang nasa loob ay si Bekekang lang. Isang basura na mas mabuti pang maglaho na lang. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay tuluyan ng namatay at napalitan ng purong pagtanggap. Napaluhod siya sa sahig habang ang apoy ay nagsisimula nang gumapang sa mga dingding ng silid. Ang kanyang ubo ay humihina at ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa kapal ng usok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ito na siguro ang katapusan. Siguro mas mabuti na ito. Isang mabilis na katapusan sa isang mahabang buhay ng pagdurusa. Wala nang sakit, wala nang pangungutya. Kapayapaan na lang. Nang siya'y malapit nang mawala ng malay, habang tinatanggap na ang kanyang kamatayan, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid. Ang pinto ay bumagsak. Sa gitna ng nagliliyab na apoy, isang figura ang tumambad. Isang babae. Nakasuot ito ng eleganteng itim na damit na tila hindi nababagay sa kaguluhan. Ang kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng isang itim na bilong seda, ngulit nakikita ni Laya ang determinasyon sa mga mata nito. Mabilis itong pumasok sa aapoy na silid na tila hindi iniinda ang init. Bago pa man react si Laya, marahan, ngunit mabilis siyang binuhat ng babae. Naramdaman ni Laya ang lambot ng tela ng damit nito at ang lakas ng mga braso nito. Inilabas siya nito mula sa impyernong iyon patungo sa malamig na hangin ng gabi. Inihiga siya sa damuhan, malayo sa sunog. Ang huling nakita ni Laya bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang mga matang nakatitig sa kanya
Mga matang puno ng awa, ng galit at ng isang emosyong hindi niya mapangalanan. At bago siya mawalan ng ulirat, narinig niya ang isang boses. Isang boses na kalmado, makapangyarihan, at puno ng isang pangakong hindi niya maintindihan. Magiging maayos ang lahat, anak ko. Narito na si nanay. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Laya ay ang amoy ng gamot at antiseptiko, isang amoy na malinis at dayuhan sa kanyang amoy na sanay sa alat ng dagat at alikabok ng baryo, sinagtala. Sumunod ang pakiramdam, nakahiga siya sa isang malambot na bagay. Mas malambot pa sa pinakamahal na unan na nahawakan niya sa buong buhay niya. May mga tubo na nakakabit sa kanyang kamay at isang mapurol na sakit ang kumichirot sa buo niyang katawan. Isang paalala ng apoy na halos tumupok sa kanya. Dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Lumingon siya sa paligid. Nasa isang kwarto siya na hindi niya kailanman mapapanaginipan, maluwag, maliwanag, at puno ng mga makabagong kagamitan na kumikislap. Ito ay isang silid sa ospital, ngunit tila isang silid sa isang mamahaling hotel. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang tumigil sa kanya, na napadaing siya. Dahan lang. Iha! Isang boses na kalmado at puno ng awtoridad ang narinig niya mula sa gilid. Doon, nakaupo sa isang silya ang babaeng nagligtas sa kanya. Wala na ang belong tumatakip sa mukha nito. Isang babaeng nasa mga huling bahagi ng 40, may eleganteng ganda at mga matang tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinumang kaharap. Sino po kayo? Nasaan ako? Tanong ni Laya. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at ang kanyang boses ay paos. Ang pangalan ko ay Diwata Ligarda. Sagot ng babae. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At nasa isang pribadong ospital ka sa Switzerland. Pigtas ka na. Switzerland. Ang pangalan ng lugar ay parang isang salita mula sa ibang mundo. Paano siya nakating dito? Tila nabasa ni Diwata ang kanyang iniisip. Ako ang nagdala sa'yo rito. Kailangan mo ng pinakamahusay na mga doktor at narito sila. Biglang may naalala si Laya. Ang apoy, ang sakit, ang kanyang mukha. Nanginginig niyang itinaas ang kanyang kamay upang kapain ang sariling mukha. Ngunit ang nahawakan niya ay hindi balat, kundi isang makapal na balot ng benda. Pinalot nito ang buo niyang ulo. May maliliit na butas lamang para sa kanyang mga mata, ilong, at bibig. Ang mukha ko, bulong niya sa takot. Tumayo si Diwata at kumuha ng isang salamin. Dahan niya itong iniharap kay Laya. Ang nakita ni Laya ay isang halimaw, isang mong may nababalot ng puting tela. Hindi niya makita ang sarili. Ang pagkakakilanlan niya, kahit gaano pa kapangit, ay nawala. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tunog ng purong dalamhati at pagkasira. Ang babaeng dinawag na Bakekang, ang babaeng kinutya ng lahat, ay wala na, at ang pumalit ay isang nilalang na walang mukha. Patahimikin mo ang iyong sarili, Laya, mahinahong sabi ni Diwata, ngunit may diin sa bawat salita. Inilapag nito ang salamin. Ang mukhang, iyan, ang buhay na yan, ay tapos na. Pinigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Para saan? Umiikbing tanong ni Laya. Para mabuhay ng ganito, mas mabuti pa sanang namatay na lang ako sa sunog.
Para sa paghihiganti, simpleng sagot ni Diwata. Natigilan si Laya. Ang salitang iyon, paghihiganti, ay tila isang kidlat na gumising sa kanyang manhid na diwa. Lumapit si Diwata at umupo sa gilid ng kanyang kama. Alam ko ang pakiramdam ng maliitin, ng tapakan dahil lang sa panlabas na anyo. Ang mundong ito ay malupit sa mga taong katulad natin noon, Laya. Pero ang kapangyarihan, ang pera, inabago nito ang lahat. May kinuha si Diwata mula sa isang mamahaling leather briefcase, isang folder. Pinuksan niya ito sa harap ni Laya. Sa loob ay mga litrato at dokumento. Nandoon ang pamilyang Vergara, nakaniti sa labas ng kanilang bahay. Nandoon si Corina, suot ang isang magarang bestida. At nandoon si Dante, masaya sa piling ni Corina, sa pista, ilang sandali matapos siyang ipahiya. Habang tinitingnan ni Laya ang mga litrato, nagsiklop ang kanyang mga kamaw. Isang apoy, mas mainit pa sa sumunog sa kanya, ang biglang alab sa kanyang dibdib. Habang ang mga taong ito ay masayang nabubuhay, nagpapatuloy sa kanilang mga buhay na parang walang nangyari, siya'y halos mamatay, nag-iisa, at walang awa. Bibigyan kita ng bagong buhay, pagpapatuloy ni Diwata. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na lason. Isang bagong mukha, isang edukasyon sa pinakamahuusay na paaralan sa Europa. Tagawin kitang mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa kanila. At pagdating ng araw, babalik ka sa baryo, sinagtala at ipapakita mo sa kanilang lahat kung sino ang tunay na basura. Kumuha si Diwata ng isa pang papel. Isa itong sketch, isang dibuho ng mukha ng isang babae. Hindi lang ito maganda, ito ay perpekto. Isang mukha na may matang ng mangusap ng talino, mga labing may pahiwatig ng kapangyarihan, at isang kabuwang aura na hihingi ng respeto mula sa sinumang makakakita. Isang mukha na hindi kailanman matatawag na bikekang. Ito, sabi ni Diwata, ang magiging itsura mo. Nakatitig lamang si Laya sa dibuho, hindi makapaniwala. Isang anghel. Iyon, ang mukhang yon. Maaari ba siyang maging ganoon? Maaari ba niyang makuha ang lahat ng iyon? Tila isang panaginip. Ngunit ang sakit ng kanyang mga paso, ang alaala ng pagpapahiya ay napakatotoo. Kumuha si Diwata ng isang pluma at isang dokumento na mukhang kodgata. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kumot ni Laya. May isang kondisyon, sabi ni Diwata, ang kanyang mga mata ay seryoso. Sa oras na pumirma ka rito, mamamatay na ang Layang mahina at kaawa-awa. Isang bagong babae ang isisilang mula sa kanyang mga abo. Isang babaeng walang kinikilalang awa na may iisang layunin lamang, ang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya, doble. Nanginginig na tiningnan ni Laya ang pluma, pagkatapos ay ang kontrata. Ito ang kanyang punto ng walang balikan, ang kanyang kasunduan sa isang diwata o demonyo, hindi niya tiyak. Ngunit habang muling sumasagi sa kanyang isipan ang mukha ni Dante, na tumatalikod sa kanya, ang tawa ni Corina at ang apoy na lumalamon sa kanya, ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng bakal na determinasyon. Dahan niyang kinuha ang pluma. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa galit at sa isang bagong silang na pag-asa. 5 taon. 5 taon ng pawis, luha, at dugo. 5 taon ng walang tigil na pag-aaral, ng masasaklap na operasyon, at ng mahigpit na pagsasanay
sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Diwata. 5 taon na ibinura ang pangalan ni Laya sa mundo at ipinanganak ang isang bagong nilalang mula sa kanyang mga abo. Ang pinto ng private gate ay bumukas at isang malamig na hangin mula sa Maynila ang sumalubong sa kanya. Ngunit ang babaeng bumaba sa hagdanan ay hindi na nanginginig sa lamig o sa takot. Siya si Hiraya Montenegro. Nakasuot siya ng isang puting business suit na tila hinulma sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buhok ay itim na itim, nakakaayos sa isang eleganteng buhol na lalong nagpapatingkad sa kanyang matalim na panga at matangos na ilong. Isang pares ng mamahaling sunglasses ang nagtatagos sa kanyang mga mata. Ngunit hindi nito maitatago ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Bawat hakbang ng kanyang stilettos sa tarmac ay may bigat at tiwala sa sarili. Isang linya ng mga nakasuot na lalaki ang naghihintay sa kanya sa ibaba, pinangumunahan ng isang binatang nagngangalang Miguel, ang kanyang executive assistant. Welcome back to the Philippines, Ma'am Hilaya. Bati nito, sabay ko, ng bahag. It's good to be back, Miguel. Sagot niya, ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. Isang malaking pagkakaiba sa paos at nanginginig na boses ni Laya noon. Sa loob ng conference room ng kanyang kumpanya, ang Hiraya Pring Holdings, na matatagpuan sa pinakamataas na palapon ng isang gusali sa Makati. Isang tensyon ang namamayani. 10 executive, lahat ay mas matanda sa kanya. Ang nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa, hindi mapakali sa ilalim ng kanyang matalas na tingin. So, you're telling me, nagsimula si Hiraya. Ang kanyang mga daliri ay marahang naglalaro sa isang mamahaling pluma. Bet you want me to invest $100 million in a project with a projected return of a mere 8.0% over 32 years. Are you insulting my intelligence? Mr. Velasco. Ang tinutukoy niyang lalaki, isang matabang negosyante na kanina lang ay puno ng kumpiyansa, ay biglang pinagpawisan. Hiraya, our projections are very conservative or incompetent. Putol ni Hiraya, ang kanyang boses ay hindi tumaas, ngunit lalong bumigat. I read your proposal. Your market analysis is outdated. Your risk assessment is a joke. And your exit strategy is non-existent. You are not asking for an investment. You are asking for a donation. Isang nakakabining katahimikan ang bumalot sa silid. Walang nangahas na magsalita. The meeting is over, malamig na sabi ni Hiraya. Come back to me when you have the plan, not I'll dream. Mabilis siyang tumayo, udlat na tapos na ang usapan. Ang mga executive ay nagmamadaling tumayo at magbigay, galang habang siya'y lumalabas sa kanyang pribadong opisina kung saan tanaw ang buong syudad. Hinubad ni Hiraya ang kanyang coat. Ang maskara ng walang awang CEO ay bahagyang nawala. Lumapit siya sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang laptop. Hindi mga stock, market charts o mga ulat ng kumpanya ang kanyang tiningnan. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Barrio Sinagtala, probinsya ng Talaaraw. Kasunod nito ay mga financial reports, mga listahan ng ari-arian, at mga tala ng utang ng mga negosyo sa maliit na probinsyang iyon. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat numero, ang bawat kahinaan. Nakita niya ang pangalan ng pamilyang Vergara na may maliit na tindahan na baon sa utang. Nakita niya ang pangalan ni Corina, sana ang pamilya ay may ari ng isang maliit na resort na unti-unti nang nalulugi.
at nakita niya ang pangalan ng Ramos Transport, ang maliit na kumpanya ng trucking na pinamamahalaan ng pamilya ni Dante. Ayon sa ulat, ito ay hirap makabayad sa mga pautang nito sa bangko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa perpektong mga labi ni Hiraya. Ang ngiting iyon ay hindi nakarating sa kanyang mga mata. Ito ay isang ngiti ng isang manganggasong natagpuan na ang kanyang mga biktima. 5 taon siyang naghintay. 5 taon siyang nagplano. Ngayon, magsisimula na ang panganggaso. Pinindot niya ang intercom. Miguel, come in. Agad na pumasok ang kanyang assistant. Yes, ma'am. I want you to handle something personally. Utos ni Hiraya. Hindi inaalis ang tingin sa screen. May isang maliit na kumpanya sa probinsya ng Talaaraw, Ramos Transport. Alamin mo kung aling mga bangko ang may hawak ng kanilang mga pautang. Pilihin mo ang lahat ngayon. Hindi nagtanong si Miguel. Tumangol lang ito. Understood, ma'am. I legit, at dun, immediately. Nang makalabas si Miguel, sumandal si Hiraya sa kanyang upuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isang saglit, hindi ang nagtataas ang mga gusali nang makati ang kanyang nakita, kundi ang isang maliit na butigang nilalamon ng apoy. Narinig niya ang tawanan ng mga tao. Naramdaman niya ang sakit ng putik sa kanyang mukha, at nakita niya ang mukha ni Dante, tumatalikod. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, wala ng bakas ng sakit, tanging lamig, at determinasyon na lamang ang naroon. Makalipas ang ilang oras, kumatok, at pumasok muli si Miguel. Ang Hiraya, naayos ko na po ang initial arrangements para sa Ramos Transport. Good. Sagot ni Hiraya, hindi tumitingin. Pero, ma'am, may isang bagay po, aalangang sabi ni Miguel. Regarding Ramos Transport, ang ari po, si Mr. Dante Ramos, at ang kanyang fiancé na si Miss Corina Salazar, ay nasa lobby niya yon. Humihingi po sila ng isang agarang appointment para humiram ng pondo. Natigil ang paggalaw ng mga daliri ni Hiraya sa keyboard. Dahan siyang angat ng tingin, at sa pagkakataong ito, ang ngiti sa kanyang labi ay umabot na sa kanyang mga mata. Isang ngiti na nakakakilabot, isang ngiti ng purong tagumpay. Hindi sila hinanap ni Hiraya, sila mismo ang lumapit sa bitad. Papasukin mo sila, sabi niya sa isang kalmado at mapanganib na boses. Nakatayo si Hiraya sa likod ng kanyang malawak na mahogany desk. Ang kanyang likod ay nakaharap sa pinto habang pinagmamasdan ang nagtataas ang mga gusali sa labas ng bintana. Isang huling sandali ng katahimikan bago magsimula ang palabas. Uminya siya ng malalim. Pinapakalma ang multo ni Laya na nagwawala sa loob niya. Nang marinig niya ang pagdukas ng pinto, dahan siyang lumingon. Isang ngiting propesyonal at bahagyang mailap ang nakapinta sa kanyang mukha. Ang maskara ay naisuot na. Pumasok sina Dante at Corina, at sa isang iglap, tila bumagal ang oras para kay Hiraya. Nakita niya sila hindi bilang mga bisita, kundi bilang mga specimen sa ilalim ng isang mikroskopyo. Si Dante, mayroon pa ring taglay na kakisigan, ngunit ang mga mata nito ay may bakas na ng pagod at pag-aalala. Ang dating kumpiyansa ng isang binatang popular sa baryo ay napalitan ng kaba ng isang taong nalulunod sa problema. At si Corina, nariyan pa rin ang ganda, ngunit ito'y naging matigas at kinailangan ng makapal na kolorete para pagtakpan. Nakasuot ito ng bestidang masikip at kumiinang, isang pagtatangkang magmukhang mayaman.
na sa mata ni Hiraya ay sumisigaw lamang ng desperasyon. Magandang umaga, bati ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may bigat ng awtoridad. Please have a seat. Ang Hiraya Montenegro. Ang unang reaksyon ni Dante ay pagkamangha. Napatitig ito, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang maganda. Ito ay tila isang diwata na bumaba mula sa langit, nababarot ng aura ng kapangyarihan na hindi niya pa nakikita kailanman. Walang bahid ng pagkilala sa kanyang mga mata, tanging purong paghanga. Ngunit iba ang reaksyon ni Corina. Agad niyang naramdaman ang banta. Ang paraan ng pagtingin ni Dante sa babaeng ito ay nagpapalab sa kanyang selos. Ngumiti siya ng pilit at agad na umupo. Hinihila si Dante sa tabi niya na tila binabakuran ang kanyang pag-aari. Kami po ang mula sa Ramos Transport, Miss Montenegro. Nagsimulang magpaliwanag si Dante. Medyo nauutal habang inilalatag ang kanilang mga dokumento sa mesa. Kami po ay humihingi ng tulong pinansyal para palawakin ang aming negosyo at bayaran ng ilang mga obligasyon. Habang nagsasalita si Dante, si Hiraya ay nakatitig lamang. Isang ekspresyon ng seryosong interes ang nasa kanyang mukha. Ngunit sa loob niya, pinagtatawanan niya ang bawat salita. Ang proposal na inilatag nito ay mahina at walang direksyon. Ngunit hinayaan niya itong magsalita. Pinakikiramdaman ang bawat aalangan sa boses nito, ang bawat patak ng pawis na namumuo sa noo nito. Ang aming pamilya ay kilala sa buong probinsya. Sabad ni Corina, sinusubukang ipagmayabang ang kanilang estado. Malakas ang aming mga koneksyon doon, kaya sigurado po kami sa aming tagumpay kung kami inyong tutulungan. Dito, nakita ni Hiraya ang kanyang pagkakataon. Tumingin siya kay Corina. Isang kilay ang bahagyang tumaas. Connections are good, Mrs. Salazar, but in modern business, logistics and scalability are paramount. Can you show me, in your proposal feasibility, study on how you plan to scale your operations beyond Tala-Araw without compromising your profit margins due to rising swell and maintenance costs? Natigilan si Corina. Ang mga salitang logistics at scalability ay tila alien sa kanyang pandinig. Ang ibig kong sabihin ay, ang ibig sabihin ng aking fiancé. Mabilis na sabad ni Dante, sinusubukang sagipin si Corina. Ay meron kaning tiwala ng mga tao. Tiwala daw is not pay the bills, ni Sir Ramos, mahinahong puto ni Hiraya. Pagkatapos, ay ngumiti siya ng matamis kay Dante, isang ngiting tila nagsasabing, naiintindihan kita, pero ako, ang mas nakakaalam. Inabot ni Dante ang isang folder, ang huling as nila. Narito po ang aming mga financial statements. Habang inaabot ito ni Hiraya, sinadya niyang dumaplis ang kanyang mga daliri sa kamay ni Dante. Isang saglit na pagdampi lamang iyon. Ngunit para kay Dante, tila ito'y isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Agad siyang namula at napaiwas ng tingin. Naramdaman ni Hiraya ang pagbabago. Ang multo ng sakit mula sa nakaraan ay panandali ang bumisita, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na kasiyahan. Ganyan kadali, sabi niya sa sarili. Isang dampi lang, at ang lalaking dumurog, sa iyo ay nasa iyong mga palad na. Ang lahat ng ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Corina. Nakita niya ang pamumula ni Dante. Nakita niya ang panandalilang pagdampi ng mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad ng kanyang nakakuyong na kamao. Matapos ang ilang sandali ng pagbabasa, kahit nasa ulado na niya ang bawat detalye,
Isinara ni Hiraya ang folder. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Ang kanyang mukha ay seryoso. "The numbers, Karchuling," sabi niya. "But I see some potential." Isang kislap ng asa ang sumilay sa mga mata ni Dante. "I need more time to study this." Pagpapatuloy ni Hiraya. "Sabay tayo. I'll have my tea really late. Perhaps, Mr. Ramos, you and I can meet again privately later this week to discuss some of the finer details." Just the two of us. Ang mga salitang "just the two of us" ay tila isang bombang sumabob sa pagitan nilang tato. Para kay Dante, ito'y isang oportunidad. Para kay Corina, ito'y isang deklarasyon ng giyera. "Oscars, Miss Montenegro, maraming salamat po." Halos, sabay ng sabi ni Dante, puno ng pasasalamat. Ngumiti lang si Hiraya. "My assistant will contact you. Thank you for coming." Nang makalabas na sila sa opisina, ang propesyonal na ngiti ay dahang naglaho sa mukha ni Hiraya. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang alis ng sasakyan nila mula sa parking lot. Ang unang hakbang ay tapos na. Ang lason ay naitanim na. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin itong kumalat. Sa loob ng elevator, ang katahimikan sa pagitan ni Dante at Corina ay mabigat at puno ng tensyon. Pagdating nila sa lobby, hindi na nakatiis si Corina. "Anong ibig sabihin nun?" Galit na tanong niya. "Sus, the two of us." Nilalandikan niya ng harapan Dante at nagpapadala ka naman. "Corina, ano ka ba?" "Negosyo yon." Pagtatanggol ni Dante. Naiinis. Nakikita mong sinusubukan niyang tulungan tayo. Huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Huwag mag-isip. Nakita ko kung paano kanya tiningnan, kung paano kanya hinawakan. At ikaw, halos matunaw ka na. Bakit kailangan kayong dalawa lang? Ano ako? Palamuti lang. Dahil ako ang nakakaintindi ng negosyo. Hindi ikaw. Sigaw ni Dante. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Nakita mo ang nangyari kanina. Hindi ka makasagot sa simpleng tanong niya. Sinusubukan niyang tulungan tayo. Bakit ba ang titid ng utak mo? Natigilan si Corina. Nasaktan at napahiya sa sinabi ni Dante. Ngunit ang sakit ay agad na palitan ng mas matinding galit. Ako pa ang may kasalanan ngayon. Nanggigigil niyang sabi. Makikita natin, Dante. Makikita natin kung hanggang saan ka dadalhin ng tulong ng Hiraya Montenegro na yan. Nagmarka si Corina palayo. Iniiwan si Dante na nakatayo sa gitna ng lobby. Gulo ang isip. Isang bahagi ay naiinis kay Corina at isang mas malaking bahagi na hindi niya inaanin ay nasasabik sa muli nilang pagkikita ni Hiraya. Habang ang lamat sa pagitan ni Dante at Corina ay unting lumalaki, ang atensyon ni Hiraya Montenegro ay nakatuon na sa susunod na target sa kanyang listahan, ang pamilyang Vergara. Ang mga taong nagbigay sa kanya ng bubong, ngunit ipinaramdam sa kanya na mas mababa pa siya sa isang hayop. Sa kanyang malamig at modernong opisina sa Makati, si Hiraya ay tila isang general na nagmamasid sa mapa ng digmaan. Ang mapa niya ay hindi papel, kundi isang seri ng mga screen na nagpapakita ng bawat galaw, bawat arian, at bawat kahinaan ng pamilya Vergara. Simple lang ang kanilang kahinaan, bulong ni Hiraya sa sarili habang tihiti pa ang isang utos sa kanyang computer. Kasakiman. Hindi niya kailangang dumihan ang kanyang mga kamay. Para sa ganitong uri ng trabaho, mayroon siyang mga tauhan. Isang lalaking nagngangalang Mr.
Castillo, isang bihasang financial consultant na may matamis na dila at mukhang mapagkakatiwalaan, ang ipinadala niya sa probinsya ng Talaaraw. Ang Payne, isang once pinalakitan investment opportunity. Isang bagong land development project para sa isang luxury resort sa kalapit na bayan. Ang pangako, dudublehin ang anumang perang ipapasok sa loob lamang ng 6 na buwan. Isang alok na napakaganda para maging totoo at perpekto para sa mga taong sakin at desperado. Sa maliit na sala ng pamilya Vergara, si Mr. Castillo, sa kanyang eleganteng suit at may dalang mamahaling briefcase, ay tila isang anghel na ipinadala ng langit. Imagine, inyo po, sabi niya sa malambing na boses habang inilalatag ang mga piting blueprint at makikinang na brochure. Ang 100,000, magiging 200,000. Ang kalahating milyon, magiging 1,000,000. Sa loob lang ng 6 na buwan. Ang mga mata ni Aling Martha ay kumikinang na parang ginto. Totoo ba yan? Walang palya. Warantig, ma'am. Sagot ni Mr. Castillo, may kasamang matamis na ngiti. Ang Hiraya Prime Holdings ang nasa likod nito. Hindi sila pumapalpak. Ang pangalan ni Hiraya Montenegro ay usapan na sa probinsya dahil sa tangka nitong pagtulong sa Ramos Transport. Para sa kanila, ito ay isang silyo ng katotohan. Gabi, ang tanging uusapan sa bahay ng mga Vergara ay ang pera. Ito na ang sagot sa mga dasal natin, Cardo, sabi ni Aling Martha sa kanyang asawa. Hindi na natin kailangang magtiis sa maliit na tindahang ito. Makakabili na tayo ng bagong bahay. Makakapunta na tayo sa Amerika. Pero, Martha, lahat ng ipon natin ang ilalagay natin dito aalangan sabi ni Mang Cardo. Kulang pa ngayon, giit ni Aling Martha, ang kanyang mukha ay aapoy sa kasakiman. Ibebenta natin ang lupa na pamana pa sa iyo ng mga magulang mo. Lahat, ibuhos natin. Mas malaki ang puhunan, mas malaki ang babalik. At ganoon na ang ginawa nila. Sa loob ng 1 linggo, naibenta nila ang lahat ng kanilang arian. Ang bawat sentimo na kanilang naipon sa buong buhay nila, pati na ang perang pinagbentahan ng kanilang lupain, ay ibinigay nila kay Mr. Castillo. Ang tanging hawak nila ay isang resibo at isang pangako ng isang magandang bukas. Sa Makati, nakatanggap ng text si Hiraya mula kay Mr. Castillo. Mission accomplished. The fish has taken all of it. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Ngayon, ang paghihintay. Makalipas ang 2 linggo, ang pamilya Vergara ay nagsimulang magtaka. Ang website ng investment company ay hindi na ma-access. Ang numero ni Mr. Castillo ay hindi na matawagan. Isang umaga, habang aalmusal, tumawag ang bangko. Si Aling Martha ang sumagot. May ngiti pa sa labi. Hello? Oo, si Martha Vergara ito. Ano? Anong ibig mong sabihin na tumawibog ang tseke namin? Imposible yan. May darating kaming milyon. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Aling Martha habang nakikinig sa kabilang linya. Ang kulay rosas niyang pisngi ay unting namuta. Ang kanyang kamay, na may hawak ng telepono, ay nagsimulang manginig. Ano? Hindi maaari. Nang ibaba niya ang telepono, para siyang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Tumingin siya kay Mang Cardo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot.
Cardo, wala na. Ang investment, ang kumpanya, wala na. Isa itong scam. Ang mga salitang iyon ay tila isang bombang sumabog sa kanilang maliit na bahay. Kinabukasan, ang bangko ay dumating kasama nila ang mga pulis. Dahil sa hindi nabayarang mga utang at sa pagkawala ng lahat nilang pera, ang kanilang bahay at tindahan ay kinumpiska. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na kotse na may tinted na salamin, pinanood ni Hiraya ang lahat. Pinanood niya ang paglalabas ng kanilang mga gamit sa kalsada. Pinanood niya ang pagpako ng isang malaking karatula sa kanilang pinto. For a cause, pinanood niya si Aling Marta na sumisigaw at nagwawala na parang isang baliw, habang si Mang Cardo ay napaupo na lang sa kalsada, tulala at talunan. Naalala ni Hiraya ang araw na nabasag niya ang pinggan. Ang sigaw ni Aling Marta. Ang sakit, ang kahihiyan, ito ay para doon, bulong niya sa sarili. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng umapaw na tagumpay, ngunit sa halip, ang naramdaman niya ay isang tahimik at malamig na espasyo sa kanyang dibdib. Ang paghihidianti ay hindi kasing tamis ng inaakala niya. Nang paalis na ang kotse, si Mang Cardo, sa gitna ng kanyang pagkawasak, ay biglang napatigil. May pumasok sa kanyang isipan. Ang lahat ng ito ay masyadong perpekto, masyadong planado. Hindi ito ordinaryong scam. Ito pa'y isang atak. At ang pangalang Hiraya Montenegro, mayroon itong kakaibang pamilyaridad. Nanginginig siyang pumasok sa kaisa, isang natirang kwarto, na hindi pa nagagalaw, at binuksan ng isang lumang baul. Inalungkat niya ang mga lumang dokumento at litrato. At doon, sa ilalim ng lahat, nakita niya ang isang kupas na litrato. Isang litrato ng isang grupo ng mga manggagawa sa isang malaking hasyenda, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Sa gitna ay ang anak ng may-ari, isang dalagita na may eleganteng tindig, ngunit may malungkot na mga mata. Isang dalagitang kilala niya. Nabitawan ni Mang Cardo ang litrato. Ang kanyang mukha ay nabalot ng pagkaunawa at purong takot. Ang pangalan ng dalagita sa litratong iyon ay Diwata de Garda. Hindi, bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay naninginig. Hindi maaari. Ang mundo ni Dante Ramos ay gumuho ng hindi paunti-unti, kundi sa isang bagsakan. Nagsimula ito sa isang opisyal na sulat mula sa bangko. Isang sobrang kulay kape na may bigat ng isang malaking bato. Nang buksan niya ito, ang mga salitang nakasulat sa legal na lengguwahe ay tila walang kahulugan sa simula. Notice of foreclosure, default in payment, immediate seizure of assets. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, iisa lang ang ibig sabihin. Tapos na ang Ramos Transport, ang negosyong itinayo ng kanyang lolo, ipinasa sa kanyang ama. At ngayon ay nasa kanyang mga kamay, ay mawawala na. Ang mga truck na minamaneho niya mula pa noong binatilyo siya, ang mga garahe na amoy langis at pawis ng kanyang ama, lahat ng ito ay kukunin sa kanya. Ang pangalan ng Ramos, na dating may kaakibat na respeto sa kanilang probinsya, ay magiging simbolo na ngayon ng kabiguan. Ang huling asa niya, ang application niya sa Hiraya Brand Holdings, ay tinanggihan din. Isang maikli at malamig na inailang ang natanggap niya. Walang paliwanag, walang pangalawang pagkikita. Pagkatapos siyang paasahin, bigla na lang siyang binitawan. Umuwi siya sa kanilang maliit na bahay, dala ang bigat ng kabiguan. Naabutan niya si Corina na abala sa pag-aayos ng sarili sa harap ng salamin. Anong nangyari?
Anong nito? Hindi man lang siya tinitingnan, abala, sa paglalagay ng lipstick. Wala na, Corina, sabi ni Dante, ang kanyang boses ay basad. Kukunin na ng bangko ang lahat. Natigil si Corina sa ginagawa. Dahan siyang lumingon. Hindi awa ang nakita ni Dante sa kanyang mga mata, kundi inis. Anong sabi mo? Paanong nangyari yan? Akala ko ba ayos na ang lahat dahil sa hiraya na yan? Tinanggihan niya tayo, sagot ni Dante. Tumawa si Corina, isang tawang walang saya, puno ng uuyan. Sabi ko na nga ba? Sabi ko sa'yo, niloloko ka lang ng babaeng yon. Nagpadala ka naman sa mga ngiti niya. Ayan, anong napala natin ngayon? Wala. Niya nga, Corina, hindi ito ang oras para magsisihan, pagod na sabi ni Dante. Kailangan nating isip lang. Isip. Putol ni Corina. Tumayo ito at hinarap siya. Ang maganda nitong mukha ay nababalot ng ngayon ng galit. Ako? Iisip na ko, Dante. Paragal na. Habang ikaw ay nagpapantasya diyan sa siyumang mukhang anghel, ako ay gumagawa ng paraan para sa kinabukasan ko. Anong ibig mong sabihin? May nakilala ako, sabi ni Corina. Ang kanyang boses ay malamig at walang pakialam. Isang negosyante mula sa Maynila. Mayaman siya, Dante. Kaya niyang ibigay sa akin ang buhay na hindi mo kayang ibigay. Parang sinaksak si Dante. Hindi lang sa negosyo siya nabigo. Pagkatapos ng lahat, Corina, ganito lang kadali para sa'yo. Inubad ni Corina ng singsing na suot niya, ang singsing na ipunan ni Dante ng 1 taon. Ibinato niya ito sa sahig. Ang maliit na tunog ng pagtama nito sa semento ay tila isang putok ng baril sa kanilang katahimikan. Ayoko nang maghirap, Dante, sabi ni Corina habang kinukuha ang kanyang nakainpaking maleta sa gilid. At lalong ayoko nang maging asawa ng isang talunan. Tumalikod ito at naglakad palabas ng pinto. Iniwan si Dante na nakatayo sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga guho ng kanyang buhay. Ang babaeng minahal niya, ang negosyong ipinagmamalaki niya, ang dangal niya, lahat ay nawala sa isang iglap. Gabi. Natagpuan ni Dante ang sarili sa isang maliit at maingay na bar sa bayan. Isang bote ng beer ang kaharap. Ang alak ay hindi nakakatulong para makalimot. Sa halip, binubuksan nito ang mga sugat na matagal na niyang sinubukang ibaon. Habang nakatitig sa baso, ang isipan niya ay lumipad pabalik, hindi sa mga problema, sa bangko, hindi sa alis ni Corina, kundi sa isang gabi, 5 taon na ang nakalitas. Ang gabi ng pista. Bigla niyang nakita ng malinaw ang lahat, ang itsura ni Laya na bumagsak sa putik, ang desperasyon sa mga mata nito habang humihingi ng tulong, ang tawa ng mga tao, na tila isang koro mula sa impyerno, at ang sarili niyang boses, malakas at malupit na nagtataboy dito. Nahihiya ako para sa'yo. Napasuntok siya sa mesa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kasalanan na iyon. Hindi bilang isang simpleng pagkakamali, kundi bilang isang kasalanang mortal. Ang duwag niyang pananahimik ang nagsimula ng lahat ng ito. Ang kanyang karuwagan, ang nagbigay nakan sa kalupitan ni Corina. Ang kanyang karuwagan, ang dumurog sa isang pusong ang tanging kasalanan, ay ang umibig sa kanya. Uminom pa siya ng isang bot, habang lalong nalalasing isang kakatwang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Si Kiraya Montenegro. Ang paraan ng pagtingin nito
ang talino sa kanyang mga mata, ang determinasyon. Mayroong isang bagay sa kanya, isang bagay na pamilyar na nakatago sa ilalim ng perpektong mukha at mamahaling danit. May isang bagay sa kanya na nagpapaalala sa kanya kay. Hindi. Imposible. Sabi niya sa sarili, sabay iling. Lasing lang ako. Nababaliw na ako. Ngunit ang ideya ay hindi na umalis. Isang binhi ng duda ang naitanin. Bakit sila? Bakit ang pamilya Vergara na bigla na lang nalugi? Bakit parang may isang hindi nakikitang kamay na sinisira ang lahat ng bagay na konektado sa gabing iyon ng pista? Ubos na ang kanyang pera. Ubos na ang kanyang pag-asa. Wala na siyang babalikan. Ngunit may isang bagay na natitira sa kanya, isang tanong. Isang tanong na kailangan niyang malaman ng sagot, kahit ito pa ang huling bagay na gagawin niya sa buhay. Tumayo si Dante. Ang kanyang mga binti ay nanginginig dahil sa alak at sa isang bagong silang na determinasyon. Labasin niya ang bar at pupuntahan ang isang taong may sagot sa lahat ng ito. Hindi na siya pupunta doon para humingi ng pera o awa. Pupunta siya doon para humingi ng isang sagot sa tanong na nagsisimula ng bumuo sa kanyang isipan. Bakit? Tabi na, ngunit si Hiraya Montenegro ay nasa kanyang opisina pa rin. Hindi siya nagtatrabaho. Nakatayo lang siya sa harap ng malaking bintana. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak, pinagmamasdan ang walang katapusang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang pamilyang Vergara, wasak. Ang Ramos Transport, bangkarot. Si Corina Salazar, nawala na. Si Dante Ramos, durog. Lahat ang nasa listahan niya ay natapos na. Bawat hakbang ng kanyang plano ay naisakatuparan ng perpekto. Ito na ang tagumpay. Ito na ang matamis sa paghihiganti na pinangarap niya sa loob ng 5 taon. Ngunit bakit? Bakit parang may kulang? Bakit sa halip na umapaw na kasiyahan, ang nararamdaman niya ay isang nakakabinging katahimikan, isang malawak na kawalan sa loob ng kanyang dibdib na hindi kayang punan ng anumang tagumpay. Ininom niya ang alak, umaasang ang ihit nito ay magbibigay ng kahit anong pakiramdam. Ngunit wala. Manahid. Biglang tumunog lang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ni Miguel, ang kanyang assistant, ay aalangan. Maang Hiraya, pasensya na po sa abala. Pero nasa lobby po si Mr. Dante Ramos. Gusto raw po kayong makausap. Lasing po siya, maam, at nagpipilit. Napatigil si Hiraya. Nande? Hindi niya inaasahan ito. Inaasahan niyang magmumukmok na lang ito sa isang sulok hanggang sa mabulok. Ngulit heto ito, kumakatok sa kanyang pintuan. Isang bahagi niya ang gustong sabihin kay Miguel na itaboy ito. Tapos na ang laro. Ngunit isang mas malakas na bahagi, isang bahaging hindi niya maintindihan. Ang nais makita ito. Makitang durog, makitang nagmamakaawa. Papasukin mo siya, Miguel, utos niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. At iwan mo kaming dalawa. Ilang sandali pa, bumukas ang pindo. Pumasok si Dante. Ang dating makisig na lalaki ay isa ng anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pinaghalong galit, kalituhan, at matinding kalungkutan. Pamoy alak siya. Hindi ito umupo. Tumayo lang ito sa gitna ng malawak na opisina. Tinitingnan siya hindi bilang isang CEO,
kundi bilang isang tao. Akit. Iyon lang ang sinabi niya. Isang salita. Ngunit puno ng bigit ng lahat ng nawala sa kanya. Tinaasan siya ng kilay ni Hiraya. Ang maskara ng CEO ay muling isinuot. "Don't, and now what you're talking about, Mr. Ramos? You're wrong. You should leave." "Huwag mo na akong lokohin," sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bagong tuklas na tapang. "Ito. Lahat ng ito. Ang pagbagsak ng negosyo namin. Ang pag-alis ni Corina. Ang pagkawasak ng mga Vergara. Masyadong perpekto, masyadong konektado. At lahat ng ito ay nagsimula noong dumating ka. May isang tanong lang ako, Miss Montenegro. Anong nagawa ko sa'yo?" Hindi siya nag-aakusa. Siya ay nagtatanong na may halong punay na sakit. Natahimik si Hiraya. Ito na ang sandaling hinintay niya. Ang sandali kung saan luluhod ang kanyang kaaway at magtatanong kung bakit. Ngunit, ang inaasahan niyang saya ay wala roon. Dahan siyang naglakad papalapit dito. Ang bawat hakbang ay mabigat. Puminto siya sa harap nito. Sapat ang lapit para makita niya ang bawat linya ng pighati sa mukha nito. "Hindi mo talaga ako naaalala, di ba?" Mahina ang tanong niya. Ang boses niya ay nawalan na ng formalidad, napalitan ng isang bagay na mas personal, isang bagay na masakit. Naguluhan si Dante. "Anong ibig mong sabihin?" Hindi na nagsalita si Hiraya. Dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang sentido. Sa ilalim nito, sa perpektong malat na nilikha ng siyensya, ay may isang maliit, halos hindi na makitang peklat. Isang peklat na nakuha niya noong bata pa siya nang mahulog siya sa isang puno habang sinusubukang abutin ang isang saranggula. Isang peklat na tanging isang tao lang sa mundo ang nakakaalam kung paano niya nakuha. Tumingin si Hiraya sa mga mata ni Dante. "Hindi mo naaalala ang peklat na to, Dante?" Tinitigan ni Dante ang peklat. Ang kanyang lasing na isipan ay naglakbay pabalik sa nakaraan. Isang batang babae na umiiyak, isang saranggula. Siya, isang batang lalaki na ginagamot. Ang sugat nito ganit ang panyo. Ang mga mata ni Dante ay nanlaki sa pagkaunawa. Isang pagkaunawang napakasakit at napaka-imposible kaya't tila sinasaksak ang kanyang kaluluwa. Tumingin siya mula sa peklat patung sa mga mata ng babaeng nasa harap niya. Ang eleganting si Hiraya Montenegro, ang anghel na pinangarap niya. At sa ilalim ng lahat ng iyon, ng perpektong balat ng mamahaling damit, ng aura, ng kapangyarihan, nakita niya ito. Isang multo, isang alaala. Ang mga mata ng isang batang babae na minsan niyang tinawag na kaibigan bago pa man naging malupit ang mundo. Naya, ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na tila isang pabulong na dasal, isang salitang matagal nang nakalimutan. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, gumuho ang maskara ni Hiraya. Hindi na siya ang makapangyarihang CEO. Siya na ulit si Laya, ang babaeng tinapakan at dinurahan. Ang sakit ng 5 taon, ang sakit ng habang buhay, ay bumalik lahat sa isang igla. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Oo," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na. "Naalala mo pa pala ko." Ang katotohanan ay tila isang malaking sampal sa mukha ni Dante. Napaurong siya ng isang hakbang, napasandal sa pader, na parang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Lahat ay nagkaroon ng kahulugan sa isang nakakatakot na paraan. Ang apoy, ang pagkawala ni Laya, ang pagdating ni Hiraya.
ang paghihiganti. Diyos ko, pulong niya, napahawak sa kanyang ulo. Diyos ko, Laya, anong ginawa ko? Hindi ito isang tanong, kundi isang pag-amin. Isang pag-amin sa kasalanan na matagal na niyang itinatanggi sa sarili. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit at pagkalito ni Dante. Ang tanging natira ay ang bigat ng isang kasalanang hindi na niya mababawi. Ang kanyang mga binti ay tuluyang bumigay. Napaluhod siya sa sahig na marmol, hindi sa harap ng isang makapangyarihang CEO, kundi sa harap ng multo ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Umarap siya kay Laya, ang kanyang mukha ay basa na ng luha. Patawarin mo ako, Laya, sabi niya, ang bawat salita ay puno ng pagsisisi na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Patawad. Patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat. Nakatayo lang doon si Laya, pinagmamasdan ang lalaking dating sentro ng kanyang mundo na ngayon ay nakaluhod at wasak sa kanyang harapan. Nakuha na niya ang gusto niya. Ang pag-amin, ang pagsisisi, ang pagluhod. Ito na ang rorok ng kanyang tagumpay. Ngunit habang tinitingnan niya si Dante na umiiyak na parang isang bata, wala siyang naramdamang saya. Wala siyang naramdamang tagumpay. Ang tanging naramdaman niya ay ang parehong kawalan na kanina pa bumabalot sa kanya, ngayon ay mas malalim, mas malamig, at mas nakakatakot. Nakuha na niya ang kanyang paghihiganti. Nasira na niya ang lahat ng nanakit sa kanya. Pero bakit pakiramdam niya? Siya ang pinakatalunan sa kanilang lahat. Habang sila'y nasa gitna ng kanilang sariling impyerno, isang pinto mula sa gilid ng opisina ang bumukas. Lumabas si Diwata Legarda. Ang kanyang mukha ay kalmado. Tila pinapanood na niya ang lahat mula pa kanina. Tumingin siya sa nakaluhod na si Dante, pagkatapos ay kay Layang tulala. Magaling, anak ko, sabi ni Diwata, sa isang boses na walang bahid ng emosyon. Ngayon, nakikita mo na ang paghihiganti ay hindi kailanman sapat. Ang mga salita at ang paraan ng pagkasabi nito ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa batok ni Laya. Bigla, siyang nagkaroon ng isang nakakakilabot na realisasyon. Ang lahat ng ito, ang kanyang pagbabago, ang kanyang yaman, ang kanyang plano, marahil ay hindi lang para sa kanya. Marahil isa lang siyang instrumento, isa lang siyang kasangkapan para sa mas malalim at mas madilim na paghihiganti ng babaeng nasa harap niya. Ang mga salita ni Diwata ay nakabitin sa hangin, malamig at matalin. Ang paghihiganti ay hindi kailanman sapat. Ikinumpas-silala ang kanyang kamay kay Miguel na agad namang pumasok para tulungan ang tulala at nakaluhod pa rin si Dante na makatayo at makalis. Ang pinto ng opisina ay sumarado at ang dalawang babae na lamang ang naiwan sa malawak na silid. Dalawang babae na konektado sa isang paraang hindi pa lubusang naiintindihan ni Laya. Umarap si Laya kay Diwata. Ang kawalan na kanina, inararamdaman niya ay napalitan ng isang bagong apoy. Hindi na ito ang apoy ng paghihiganti laban sa balo sinagtala, ito ay isang apoy ng pagdududa at pagtataka, nakatutok mismo sa babaeng nagligtas sa kanya. Ano nang ibig sabihin noon? Tanong ni Laya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Bakit? Bakit? Parang mas kilala mo ang sakit na nararamdaman ko. Inagamit mo lang ba ako, Diwata? Pinigyan kita ng kapangyarihan, Laya? Sagot ni Diwata. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin. Pinigyan kita ng mga sandata para labanan ang mga umapis sa'yo. Hindi ba't yun ang mahalaga? Hindi lang ito para sa akin, di ba?
Giit ni Laya. Umakbang siya palapit. Ang galit mo, mas malalim, mas personal. Ang sabi ni Mang Cardo, bago siya tuluyang umalis, kilala ka raw niya. Ang pangalan mo, Diwata Ligarda, ay pamilyar sa kanya mula pa sa nakaraan. Sa pagbanggit sa koneksyon na iyon, isang munting lamat ang lumitaw sa kalmadong maskara ni Diwata, isang saglit na pagkagulat sa kanyang mga mata. Sagutin mo ako. Sigaw ni Laya. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong opisina. Sino ka ba talaga? Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tumingin si Diwata sa labas ng bintana, tila iniiwasan ang nag-apoy na mga mata ni Laya. Nang muli siyang humarap, ang kanyang muka ay wala ng ekspresyon. Sumama ka sa akin, sabi lang niya. Ang biyahe papunta sa mansyon ni Diwata, ang bahay diwa, ay tahimik at mabigat. Pagdating doon, hindi sila pumunta sa granding sala o sa dining hall. Sa halip, dinala ni Diwata si Laya sa isang maliit at pribadong silid sa dulo ng isang pasilyo. Ang silid ay puno ng mga libro at mga antigo. Maganda, ngunit may aura ng kalungkutan. Mula sa ilalim ng isang lumang aparador, kinuha ni Diwata ang isang maliit at maalikawok na kaon na gawa sa kahoy. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. 5 taon kitang tinuruan kung paano maging malakas, kung paano maging maganda, kung paano maging makapangyarihan. Nagsimulang magsalita si Diwata. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng sakit. Pero hindi ko itinuro sa iyo ang pinakamahalagang bagay, ang pinagmulan ng lahat ng ito. Inilabas niya ang laman ng kahon. Pangalumang litrato. Ang unang litrato ay nagpakita ng isang dalagita. Isang dalagitang may malungkot na mga mata, magulong buhok, at isang mukhang malayo sa pamantayan ng ganda. Isang mukhang kinukutya at pinagtatawanan. Isang mukhang pamilyar. Sino to? Tanong ni Laya, kahit na ang kanyang puso ay nagsisimula ng kumabog sa isang nakakatakot na hinala. Ako yan, sagot ni Diwata. Bago ang pera, bago ang operasyon, bago si Diwata Ligarda. Yan ang babaeng tinatawag nilang pangit sa aming probinsya. Ang babaeng walang kaibigan, walang nagmamahal. Ang babaeng pinapangarap na sana, tilamunin na lang siya ng lupa. Kinuha ni Diwata ang isa pang litrato. Ito ay isang litrato niya pagkatapos ng maraming operasyon. Maganda na, ngunit may bakas pa rin ng sakit sa kanyang mga mata. At sa kanyang sinapupunan ay isang umbok. Punta siya. Nangako ako sa sarili ko, pagpapatuloy ni Diwata, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata na iiwanan ko ang lahat ng yon, na ang nakaraan ay mananatiling nakabaon. At nang malaman kong magkakaanak ako, nagdasal ako sa lahat ng santo, nagmakaawa ako na sana ang anak ko ay hindi maranasan ang dinanas ko, na sana mabasag na sa akin ang sumpa. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa isang malakas na hikbi. Pagkatapos, isinilang ka at nang una kitang makita, nang una kong masilayan ang iyong mukha. Tumingin siya ng diretso kay Laya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit at pagsisisi. Nakita ko ang sarili ko. Nakita ko ang itsurang tinakasan ko. Nakita ko ang sumpang ipinasa ko sa'yo. Parang gumuho ang mundo ni Laya. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit, kabit sa isang paraang napakasakit at napakalupit. Ang pagligtas sa kanya sa sunog, ang mga salitang narito na sinanay, ang pag-aalaga,
ang pagpupundo sa kanyang pagbabago, ang uhudyok sa kanyang maghiganti. Iniwan kita sa pangangalaga ng pamilyang magdidiwang dahil hindi ko kaya, umahagulgol na sabi ni Diwata. Hindi ko kayang makita araw ang multo ng kahapon ko sa mukha ng sarili kong anak. Tuwag ako. Makasarili ako. At yun ang kasalanan na habang buhay kong pagbabayaran. Umarap si Diwata kay Laya. Ang kanyang mukha ay basa na sa luha. Ang kanyang pagiging makapangyarihan ay tuluyan ng naglaho at ang natira na lamang ay isang babaeng wasak at puno ng pagsisisi. Watawarin mo ako, anak. Ako ang nanay mo, Laya. Ang pagsabog ay mas malakas kaysa sa anumang bomba. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang apoy. Ang babaeng nagligtas sa kanya, ang kanyang tagapagturo, ang kanyang diwata, ay ang parehong babae na unang dumurog sa kanyang puso, ang unang taong umabandona sa kanya. Nakatayo lang si Laya, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang galit, ang pagkalito, ang awa, at ang isang kakatwang uri ng pagmamahal ay naglalaban. Laban sa loob ng kanyang dibdib. Sa kanyang harapan ay ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Ang pinagmulan ng lahat ng kanyang sakit. Nasa harapan niya ang kanyang ina. Hindi na nagpaalam si Laya pagkatapos ng amin ni Diwata. Ang tanging nagawa niya ay tumalikod at tumakbo. Tumakbo siya palabas ng silid na iyon, na amoy luma at puno ng masakit na katotohanan. Tumakbo siya palabas ng bahay diwa, isang bahay na sa isang iglap ay naging parehong kanlungan at kulungan. Kinuha niya ang susi ng isa sa mga kotse at pinaharurot ito palayo, walang tiyak na patutunguhan. Ang kanyang isitan ay isang magulong bagyo. Ang imahe ng umiiyak na si Diwata, ang mukha ng nagmamakaawang si Dante, ang mga alaala ng panunukso sa baryo, sinagtala, lahat ay uunahan nagbabanggaan at dinudurog ang anumang natitirang kapayapaan sa kanyang kalooban. Ang nanay ko ang abandona sa akin, ang nagligtas sa akin, ang nanakit sa akin. Ulit na umikot ang mga salitang iyon sa kanyang isip. Paano mo kamumuhian ng isang taong nagbigay sa iyo ng buhay ng 2 beses? At paano mo mamahali ng isang taong siya ring dahilan ng iyong unang kamatayan? Hindi niya namalayan, ang kanyang mga kamay ay dinala siya pabalik sa lugar na sinubukan niyang kalimutan. Dinala siya pabalik sa baryo sinagtala. Ipinart niya ang kotse sa isang madilim na eskinita at naglakad. Gabi na at halos wala ng tao sa labas. Nagbago na ang baryo. May mga bagong tindahan, may mga kalsadang sementado na. Ngunit para kay Laya, ang hangin ay may dala pa ring pamilya na alat at alaala ng pait. Naglakad siya patungo sa dalampasigan, ang lugar kung saan dati, mula sa malayo, ay palihim niyang pinagmamasdan si Dante habang nagpaayos ito ng lambat. Umupo siya sa buhanginan. Hinayaan ang malamig na hangin na hagurin ang kanyang mukha. Dito nagsimula ang kanyang munting pangarap at dito rin nagsimula ang kanyang pinakamalaking kabiguan. Ngunit ngayon, habang inaalala niya si Dante, wala na ang sakit, wala na rin ang galit. Ang naroon na lang ay isang malalim na awa. Awa, hindi lang para sa lalaki, kundi para na rin sa sarili niya. 2 silang naging biktima. Biktima ng mga pangyayari, ng mga maling desisyon ng isang paghihiganting hindi naman talaga sa kanila nagmula. Kinabukasan, habang siya'y naglalakad, lakad sa bayan, sinusubukang hanapin ang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na figura ang kanyang natanaw. Sa isang construction city, sa ilalim ng tilik na araw,
Isang lalaki ang nagbubuhat ng mga sako ng semento. Ang kanyang katawan ay mas payat, ang kanyang balat ay sunog sa araw, at ang kanyang mga braso ay halatang pagod na. Nang mag-angat ito ng tingin para punasan ng pawis sa kanyang noo, nagtama ang kanilang mga mata. Si Dante. Walang pagtatangka si Dante na magtago o umiwas. Tinitigan lang siya nito. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng dating kayabangan o ng desperasyon na nakita ni Laya sa opisina. Ang naroon na lang ay isang tahimik na pagtanggap, isang pagod na dignidad. Hindi sila nagsalita. Isang tango lang mula kay Dante, isang tamo na puno ng pag-anin, pagsisisi, at paggalang. Isang tango na nagsasabing, alam ko, at nararapat lang ito sa akin. Tumango rin si Laya. Isang tango na hindi nagsasabing, nagtagumpay ako, kundi isang tango na nagsasabing, nakikita kita, at sana maging maayos ka. Nagpatuloy si Laya sa paglalakad, ngunit may nagbago sa loob niya. Ang pagkakita kay Dante, hindi bilang isang kaaway na kailangang wasakin, kundi bilang isang taong sinusubukang bumangon muli mula sa abo, ang nagbigay sa kanya ng kalinawan. Ang paghihiganti ay isang lason, at sa pagpapainom niya nito sa iba, nilalason niya rin ang sarili niya. May isa pa siyang lugar na kailangang puntahan, isang maliit na sementeryo sa labas ng bayan. Tuon, sa ilalim ng isang puno ng kalatsutsi, ay may 2 puntod. Ang puntod ng asawang magdiwang, ang unang pamilyang kumukop sa kanya. Sila ang nagbigay sa kanya ng pangalan. Sila ang nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal sa loob ng 5 taon bago sila pumanaw sa isang aksidente at napunta siya sa mga Vergara. Umupo siya sa pagitan ng 2 puntod. Hinahaplos ang mga pangalang nakaukit sa lapida. Nanay, tatay, bulong niya. Dito, sa piling ng mga taong tunay na nagmahal sa kanya, hinayaan niyang muling bumuhos ang kanyang mga luha. At habang nakaupo roon, inalala niya ang kwento ni Diwata, ang litrato ng isang dalagitang pangit at malungkot. Naunawaan niya na ang kanyang ina ay hindi isang halimaw. Siya ay isa ring biktima, isang biktima ng parehong lipunang humamak sa kanya. Ang abandona sa kanya ay hindi isang gawa ng pagkamuhi, kundi isang gawa ng matinding takot at pagkasira ng sarili. Sa ilalim ng puno ng kalatsotsi, sa harap ng punpod ng kanyang mga kinagis ng magulang, nagsimulang maghilom ang puso ni Laya. Ang galit ay napalitan ng pag-unawa. Ang pagkalito ay napalitan ng awa. At ang pagkamuhi ay nagsimulang magbigay daan sa isang bagay na mas mahirap ngunit mas kailangan ang pagpapatawad. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi na siya tatakbo. Sumakay siya pabalik sa kanyang kotse at nagmaneho pabalik sa bahay diwa. Ang bawat kilong ito ay mas nagpapatatag sa kanyang desisyon. Pumasok siya sa malaking pinto ng mansyon. Tahimik ang lahat. Dahan siyang naglakad sa mahabang pasilyo. Ang bawat hakbang ay mas tiyak kaysa sa nauna. Uminto siya sa harap ng isang pinto, ang pinto ng silid ni Diwata. Huminga siya ng malayin, pinapakalma ang kanyang puso na kumakabog pa rin. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. Ang pinto ay dahang bumukas. Tumangbad si Diwata. Ang kanyang mukha ay bakas pa rin ng magdamag na pag-iyak. Ang makapangyarihang Diwata Ligarda ay naglaho. Ang nasa harap ni Laya ngayon
ay isang ina na puno ng takot at pag-aalinlangan. Laya, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Umalik ka. Hindi nagsalita si Laya. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na pareho nilang hindi inaasahan. Umakbang siya pasulong at niyakap ang babaeng nagbigay buhay sa kanya. Sa una, nanigas si Diwata, hindi makapaniwala sa nangyayari. Pagkatapos, unti-unti, naramdaman ni Laya ang panginginig ng mga balikat nito, at sa wakas, isang mahigpit na yakap ang isinupli nito, isang yakap na may bigat ng 20 taon ng pagsisisi, pangungulila, at hindi nasabing pagmamahal. Sa gitna ng tahimik na pasilyo ng bahay diwa, ang dalawang babae, ina at anak, ay umiyak sa piling ng isa't isa. Hindi ito mga luha ng sakit o galit. Ito ay mga luha ng paglaya, mga luha na humuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Patawad, anak, patawad. Paulit-ulit na bulong ni Diwata. Alam ko po. Sagot ni Laya. Ang kanyang boses ay mahinahon na. Pinapatawad na po kita, Nay. Sa salitang Nay, muling humagulgol si Diwata. Yon, ang salitang pinangarap niyang marinig sa buong buhay niya. Ang kanilang pag-uusap ay tumagal hanggang sa paglubog ng araw. Inilatag nila ang lahat, ang sakit, ang takot, ang mga maling desisyon, at sa bawat sa bawat unawa, ang pader na naghihiwalay sa kanila ay unting gumungo. Sa unahang pagkakataon, hindi sila ang makapangyarihang si Diwata at ang kanyang instrumentong si Hiraya. Sila ay sina Diwata at Laya, isang ina at isang anak na parehong nasugatan ng mundo, na ngayon ay nagsisimulang maghilom ng magkasama. Kinabukasan, isang anunsyo ang gumulat sa buong probinsya ng Talaro. Ang Hilaya Pren Holdings, sa pamumuno ni Hiraya Montenegro, ay maglulunsad ng isang malawakang community development project para sa baryo, Sinagtala. Magtatayo ito ng mga bagong paaralan, isang modelong klinika, at magbibigay ng mga pautang na may mababang interes para sa mga maliliit na negosyante upang tulungan silang makabangon. Ang unang proyektong sinimulan ay ang pagbili sa lahat ng kinampiskang arian, ng mga gargara. Ngunit sa halip na itayo ito para sa sariling pakinabang, ginawa itong isang livelihood center para sa mga nawalan ng trabaho sa baryo. Ang paghihigan nila'y napalitan ng pag-asa. Hindi na muling cruz ang landas ni Laya at Dante sa paraang romantiko. Ngunit minsan, habang pinanganasiwaan ni Laya ang pagtatayo ng bagong klinika, nakita niya si Dante na isa sa mga construction worker. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Laya. Isang ngiting walang bahid ng galit o pait. Isang ngiting nagsasabi ng kapayapaan. Ngumiti rin si Dante pabalik. Isang ngiting pagod, ngunit totoo. Isang ngiting nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataon, hindi para sa pag-ibig, kundi para sa buhay. Alam nilang pareho na ang kanilang kabanata ay tapos na, ngunit ang kanilang mga kwento ay magpapatuloy sa magkaibang landas. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagkukulay, kahalang buong kalangitan, magkasamang naglalakad, sa dalampasigan sina Laya at Diwata. Wala na ang mamahaling business, suot ni Laya, at ang eleganteng damit ni Diwata. Nakasuot lang sila ng mga simpleng bestida na kayapak sa buhanginan, parang ordinaryong mag-ina. Masaya ka ba, anak? Tanong ni Diwata habang pinapanood ang mga alon. Tumingin si Laya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa papalubog na araw. Hinawakan niya ang kamay ni Diwata. Opo, Nay.
Sa unang pagkakataon po sa tanang buhay ko, masaya ako. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na nakasalalay sa pag-aproba ng ibang tao, sa pag-ibig ng isang lalaki, o sa tamis ng paghihiganti. Ang kanyang kaligayahan ay nagmumula na ngayon sa loob, sa pagtanggap sa kanyang sarili, ang pangit, ang maganda, ang nasaktan, ang nagpapatawad. Hindi niya binago ang kanyang mukha. Pabalik sa dati. Ang mukha ni Hilaya ay bahagi na ng kung sino siya. Ngunit ngayon, kapag tumitingin siya sa salamin, hindi na niya nakikita ang isang instrumento ng paghihiganti o isang produkto ng siyensya. Ang nakikita na niya ay si Laya, isang babaeng bumangon mula sa abo, hindi para manunog ng iba, kundi para magbigay ng liwanag. Tumingin siya sa dagat, sa abot, kung saan nagtatagpo ang langit at tubig. Isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bituing minsang natabunan ng alikabok ay natagpuan na sa wakas ang sarili nitong Ningning, hindi dahil sa panlabas na anyo, kundi dahil sa paghilom ng kanyang puso. Iyon ang tunay na diwa ng ganda. At dito, nagtatapos ang makulay na paglalakbay ni Laya patungo sa pagtuklas ng tunay na diwa ng ganda. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa anin sa bawat kabanatan ng kwentong ito. Ang bawat minuto na inilaan ninyo upang pakinggan ang mga pagsubok, pighati, at tagumpay ni Laya ay isang malaking karangalan para sa akin. Ang pagsulat ng kwento ni Laya ay isang paglalakbay din para sa akin, isang paninilay sa kung gaano kadalas tayong hinuhusgahan ng mundo batay sa ating panlabas na anyo at kung paano natin hinahanap ang ating halaga sa mga mata ng iba. Ito ay isang paalala na ang pinakamalalim na sugat ay kadalasang nagmumula sa mga taong inaasahan nating magmahal sa atin. Ngunit ito rin ay isang testimonya na ang puso ng tao ay may walang hanggang kakayahang maghilom at magpatawad. Sana, sa kwento ni Laya, ay may naiwan kaming isang munting bininang pag-asa sa inyong mga puso. Isang paalala na ang tunay nating halaga ay hindi kailanman nasusukat ng opinyon ang iba, kundi ng kung paano tayo bumabangon, kung paano tayo natututong mahalin ang ating sarili, at kung paano tayo nagiging ilaw para sa iba sa ating sariling kadiliman. Ngayong nabuklat na natin ang huling pahina, nais ko pong marinig ang inyong mga salubin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Aling bahagi ng kwento ang pinakanakaantig sa inyong damdamin? Ang inyong mga komento at pagninilay ay siyang nagbibigay kulay at saysay sa aming munting samahan. Hanggang sa muli, nating pagtikita sa panibagong kwento. Manatili po kayong ligtas at puno ng pagmamahal.